Anong kwentong AI mo? Welcome to our short series on how AI, especially RTX AI PCs, help in your life whether it be for work, content creation, gaming, productivity, or everyday tasks. I'm Gian of OMG, and with me is Eliandre Miguel Soriano Dagli, film cinematographer under Dagli Films. Ako ata ang pinaka-recent na event na na-immerse ako gamit yung AI. Siguro dito yung Computex 2024. Nagsimula ako nung nasumikat yung AI, there is stigma for us in the field that we're getting replaced, especially sa creative industry. Pero nag-iba yung perspective ko nung na-hire ako bilang videographer ng Gadget Pilipinas. Sinama nila ako para makapunta ng Computex. Ang daming mga tech demos na showcase yung different AI features on a different PC, laptops, and yung pinaka-common na nakita ko sa mga brands and booths, lahat sila naka-NVIDIA GPU. So parang ako noon naisip ko, meron rin naman akong NVIDIA GPU. So ano pa kaya yung pwedeng ma-serve sa akin ng NVIDIA GPU para gamitin ko rin at the same time malaman ko kung ano yung use ng AI dun sa mga specific na softwares and paano yung magiging workload, magiging effort in creating with AI. So parang nakita ko doon na tinutulungan ka ng AI para bumilis, maging mas mabilis yung workload mo and ma-help ka para makapag-create ng more edits na hindi naman kailangan palitan ka bilang isang editor or bilang nasa industry. So nag-check ako ng mga softwares gamit ko since I own nga NVIDIA GeForce RTX video card. Tapos sakto, supported yun ng DaVinci Resolve. Early this year rin, nag-ship ako to Red camera system. So, puro 6K footage yung hinahandle ng computer ko. And una akong nag-isip nun, kaya pa kaya to ng gamit ko na video card before, which is yung 3070. So, parang dahil nga nakapunta ako ng Computex na laman ko na capable pa pala, enough to support yung footage na meron ako gamit yung Red. Sobrang laki nung update ng DaVinci Resolve Studio 19 eh. Tapos, unang-una nun, pagka-download ko, pagka-update ko ng 18, unang lumabas dun is kung gusto ko ba daw i-optimize yung video card. Dati, kala ko kailangan mo pa ng dedicated na Red Racket PCIe card para ma-edit ng maayos yung Red footage. Pero ngayon, incorporated na siya sa Resolve, yung NVIDIA Decode encoding for both H.264 and H.265. What Ellie described is called GPU-accelerated workloads. Simply by using an NVIDIA RTX AI PC productivity app such as Premiere and DaVinci Resolve will work faster in encoding, decoding, color grading, and color scopes, as well as giving you options you won't see on other devices such as AV1 encoders and RTX Video Super Resolution. Of course, sobrang laking tulong mismo yung AI features ng DaVinci Resolve, lalong-lalo na yung face recognition and yung tracking dahil simple na yung pag-select ng subject gamit yung features na yun. Yung GPU na yung bahala mag-continue ng tracking and masking process sa edit mo. Normally kasi halos isa-isahin mo pa yung mga frames bago mo magawa yun eh. And sobrang time-consuming nun kung ikaw yung mag-e-edit ng material mo. Yes, on some instances, depende pa rin sa hirap ng quality ng footage. Hindi siya malilinis, pero ang laking oras pa rin yung matitipid mo dahil for cases na hindi perfect yung mask or pag-track, konti na lang yung kailangan mong gawin. So as a cinematographer, sobrang laking value na kaya kong tulungan ni AI when it comes to my editing or pag-check nung colors ng mga ginawa kong shoot. Kasi nga, as a cinematographer, mas gusto ko yung more time sa shooting kaysa yung pagiging editor. Kasi yun nga kung yun talaga yung gusto mong gawin, maging isang cinematographer, is kailangan mas mahaba yung time mo when it comes to shooting. So, using AI dun sa software na ginagamit ko is malaking adjustment or malaking tulong siya para magawa ko na maayos yung creatives na pwede ko pang gawin. So far, yan yung kwentong AI ko kung paano niya napapagaan ng workload ko bilang cinematographer at isang video editor. Kaya ikaw, anong kwentong AI mo?